nagsasawa na kayo magluto at kumain ng karne, ganito naman ang gawin nyo. Mag-isda muna tayo at siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Una ko munang ginawa, inilinis mabuti ang tilapia, ginupit ko muna ang palikpik gamit ang matalim na gunting at saka tinanggalan ng kaliskis. Pagkatapos ay tinanggal lahat ng laman loob nito, ingatan lang ang pagtatanggal para hindi mabasag ang apdo dahil once na nabasag yan ay papait ang tilapia, lalo na yung bandang tiyan nito. Kapag natanggal na ang bituka, hinihiwa ko pa yung kaloob-looban dahil may mga nakasiksik pa raw dito na dumi kaya kailangan ay mabuksan at malinis maigi. Tinatanggalan ko din ito ng hasang at itong parang madulas na balat dito sa bandang ulo. At medyo malansa talaga ang tilapia pero once na nalinis natin itong maigi ay masarap naman talaga. Pagkatapos ko nga itong hugasan ay nilalamas ko pa ito sa asin para matanggal ang lansa at dulas nito. At ito na, malinis na ang ating isda, pwede na natin itong iluto. Nilagyan ko muna ito ng asin pa ulit at pwede na itong iprito. Pinainit ko lang maigi ang mantika at para hindi ito magdikit sa kawali. Pwede na yung ganitong pagkakaprito pero kung gusto na medyo toasted pa ay tagalan pa ng konti. At saka natin igigisa na ang luya. Ito ay hiniwa ko lang ng pahaba. Mas maraming luya ay masarap sa pantanggal din ito ng lansa at isusunod ko naman ang bawang at sibuyas. Kapag pumula-pula na yan ay ilalagay ko na rin ang hiniwang bell pepper at carrot. Hiniwa ko lang yan ng pahaba at medyo maninipis. Titimplahan din natin ito ng konting ketchup. Ito ay nagbibigay ng manamis-namis na lasa at magpapaganda rin ng kulay dito sa ating recipe. Nagdagdag din tayo ng konting oyster sauce, pamintang durog at konting asukal. At lalagyan na natin ito ng tubig. Gumamit ako dito ng 3 tasang tubig. At hayaan lang natin itong kumulo at kapag kumulo na, lalagyan naman natin ito ng suka. At kapag naluto na ang suka, kumulo na ito, maglalagay tayo dito ng pampalapot. Ang gamit ko lang dito ay all-purpose flour, pwede rin naman ang cornstarch. Tikman na lang ito at kung kinakailangan pa magdagdag ng asin o asukal ay dagdagan na lang. Naglagay din ako dito ng konti pampamintang durog at siling haba. At dahil na-achieve na natin ang gusto nating lasa dito sa ating sarsa, may pagka-sweet and sour ito, pwede na ilagay ang ating pritong tilapia. Hayaan lang itong maluto lang ng ilang minuto pero huwag masyadong tagalan para hindi ito madurog. And ganun lang kadali, luto na ang ating escabecheng tilapia. Kain tayo!